Kitang-kita ko ang pagkadismaya sa mukha ni Manang Celia, hindi ito nagsasalita, ni hindi niya ako pinagalitan o pinayuhan sa mga dapat kong gawin, nanatili siyang tahimik habang inaasikaso ang mga damit ko. Dadalhin ko na sa magiging kwarto mo sa itaas itong mga damit mo. Ayaw ka nang patulugin ni Don Flavio sa maid's quarter. Manang, tumayo ako para lapitan siya pero iniwasan niya ako at walang imik na lumabas ng silid. Hindi ko masasabing malungkot talaga ako sa nangyayari dahil ito naman ang pinangarap ko mula pa noon, pero siguro nakukonsensya ako, matapos akong pagkatiwalaan ni Manang Celia, ito pa ang igaganti ko sa kanya. Narinig ko ang pagbukas at muling pagsara ng pinto, buong akala ko ay si Manang Celia ito kaya mabilis akong tumayo at humarap doon, pero natigilan ako nang makita kung sino ang dumating. Miss Gwen, ano pong ginagawa niyo rito? Matagal niya akong pinagmasdan na parang kinakabisado niya ang bawat korte ng mukha ko. Kung nandito siya para awayin ako, pues, hindi ako magpapapi sa kanya. Nakahanda na ako sa anuman ang mangyayari, pero kinuha niya ang kamay ko na ikinatigil ko. Nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mong kunin sa akin si Niccolo. Hindi ko inaasahan na gagawin niya ito, napupuntahan ako at magmamakaawa siya ng ganito. Siya lang ang mayroon ako, Cristela. Alam kong maiintindihan mo ako, babae ka rin, please, umurong ka sa kasal. Naiintindihan ko po kayo, pero pasensya na po, hindi ko magagawa ang gusto niyong mangyari, matagal ko nang gusto si Senyorito Niccolo, ngayon na may pag-asa nang maging akin siya. Unti-unting nawala ang ngiti sa mga labi niya, napalitan ng pagdurusa ang kaunting pag-asa na nakasilip sa mga mata niya kanina. Hindi ko siya bibit-iwan, Cristela. Pasensya na po, matutuloy ang kasal namin. Nilagpasan ko siya, buo na ang loob ko, walang sino man ang makakapigil sa akin, palabas na sana ako pero natigilan ako nang muli siyang magsalita. Okay, go ahead with the wedding, ituloy mo ang kasal, pero ito ang tatandaan mo, walang nagtatagal sa taong nang aagaw, makuha mo man siya, mananatiling ako ang mahal niya. Aaminin ko, nasaktan ako sa mga sinabi niya dahil alam kong totoo. Ikaw nga ang mahal, ako naman ang pakakasalan. Umagos ang mga luha sa kanyang pisngi, kinailangan kong mag-iwas ng paningin para hindi makonsensya, wala nang atrasan nito, mapapasa akin si Senyorito Niccolo, akin siya. Hindi ka liligaya, habang buhay kang magduruses sa piling niya, ipinapangako ko yan. Binangga niya ako nang tuluyan siyang umalis, tawagin niyo na akong mang-aagaw at masamang babae. Pero wala akong pakialam. Susugal ako kahit alam kong ako ang talo, ganoon ko siya kamahal. Araw ng kasal, nakatayo ako sa harap ng pari, katabi ang lalaking pinangarap kong makasama habang buhay, ito na ang simula ng katuparan ng mga hiling ko. Ikaw, Cristela Martinez, tinatanggap mo ba bilang kab-iyak ng iyong puso si Niccolo Villarica, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya, hanggang kamatayan? Opo, Father, ikaw Niccolo Villarica, tinatanggap mo ba bilang kab-iyak ng iyong puso si Cristela Martinez, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya, hanggang sa kamatayan? Hinintay ko ang sagot ni Niccolo, pero lumipas na ang ilang minuto ay tahimik pa rin ito. Inulit ni Father ang tanong, diretso lamang ang kanyang tingin, walang reaksyon ng mukha, walang nikatiting na emosyon. Marami ang dumalo, marami kasi ang inimbitahan ni Don Flavio, hindi katulad noon sa kasal ni na Master Gerald at Denise na kami-kami lang dahil malaking eskandalo yun, ngunit kumalat pa rin sa buong Hacienda Villarica. Kinuha niya itong pagkakataon para bawiin ang masamang usap-usapan tungkol sa kanilang pamilya, ipinalabas nila na nagmamahalan kami ni Senyorito Niccolo, isang mayaman at isang mahirap, magandang kwento nga naman yun para mapabango ang kanilang pangalan. Mula kina Don Flavio na nais nang umiling sa nangyayari, nalipat ang paningin ko kay Gwen na tahimik na umiiyak habang nakatingin sa amin, nakasuot itong itim mula ulo hanggang paa, tila mahihimatay na ito sa kakaiyak habang titig na titig sa likod ni Senyorito Niccolo. Senyorito, yes Father, nakahinga ako ng maluwag sa narinig, haharap na sana ako kay Father pero natigilan ako ng makarinig ng komosyon sa likuran, nagulat ako nang makitang nahimatay si Gwen. Dinaluhan na ito ni Manang at Madam Bernarda. Nag-aalala akong tumingin kay Senyorito Niccolo, wala pa rin siyang reaksyon, ni hindi niya nilingon ang nangyayari kay Gwen.
Kayo ngayon ay binabasbasan ko bilang mag-asawa na, humarap na ako kay father nang bumaling ito kay Senyorito Nicolo, pwede mo nang halikan ang iyong asawa. Malakas ang kabog ng dibdib ko nang humarap kami ni Senyorito Nicolo sa isa't isa, ngumiti ako pero agad rin yun nabura nang makita ang matalim na mga mata niya. This is your plan from the beginning, now I get it. Napasinghap ako nang ipulupot niya ang kamay sa baywang ko at hinila ako papalapit sa kanya. May inilagay ka sa inumin ko kaya bigla na lang akong nalasing noong gabing iyon. Sa takot na nararamdaman ko habang nakatingin sa galit niyang mukha, hindi ko napigilan ang mapaluha. Makuha mo man ang pangalan ko, hinding-hindi mo makukuha ang puso ko, isang babae lang ang mamahalin ko at hindi ikaw yon. Tuluyan niyang pinaglapat ang mga labi namin, hindi ko alam kung magsasaya ako na sa wakas, ikinasal na rin ako kay Senyorito Nicolo. Ito ang matagal ko ng pangarap, o magluksa matapos ng mga sinabi niya sa akin kanina. Hindi pa siya nakontento at ngayong nasa reception na kami, hindi man lang niya ako magawang samahan, sinundan ko siya ng tingin habang abala siyang nakikipag-usap sa mga bisita. At ako naman, heto, mag-isang nakaupo sa table namin. Puro paglunok at pag-iwas sa mga mapanuring tingin ng mga tao ang ginagawa ko. Ni hindi ko na magawang salubungin ang tingin nila dahil napapansin ko ang awa at pangungutya sa kanilang mga mata, kinakaawaan at pinagtatawanan nila ako. Gagawa-gawa pa kasi ng eksena ang Gwen na yun, ako tuloy ang lumabas na masama. Hindi namin alam kung paano lumabas, pero alam na ng lahat na si Gwen ang girlfriend ni Senyorito Nicolo at ito dapat ang pakakasalan niya, at napilitan lang siyang magpakasal sa akin dahil may nangyari sa amin. Hindi ko tuloy ma-enjoy ang araw ng kasal namin ni Senyorito Nicolo. Napakagalante ni Don Flavio, ang laki ng ginastos niya para sa kasal namin ni Senyorito kaya napaka-engrande ng kasal, ang daming magagandang decoration sa paligid, ang daming bulaklak, at ang daming pagkain, at kahit itong suot kong damit, mula pa sa isang sikat na designer sa ibang bansa, may mga inimbita pa siyang professional singer at mga artista. Talagang pinaghandaan nila itong kasal namin ni Senyorito kahit 2 araw lang ang naging preparasyon nila. Kawawa naman, iniwan, dumaan ang 2 babae malapit sa table kung nasaan ako, namukan ko agad ang mga ito parehong anak ng mga politikong kaibigan ni Don Flavio. Katulong yan sa kanila, di ba? Yes, that's what I heard. Oh my God, I can't believe na pinatulan yan ni Nicolo, is he out of his mind? I know, right? Sinundan ko ng tingin ang 2 habang papalayo sila. Alam naman nilang naririnig ko sila pero parang sinasadya pa nilang ipakita at iparinig sa akin ang pangungutya nila. Anong karapatan nilang pagtawanan ako? Wala naman silang alam sa nangyayari. Mahal na mahal ko si Senyorito Nicolo. At sinusumpa ko na gagawin ko ang lahat. Mahalin niya lang ako. Kakainin nila lahat ng sinabi nila. Nakikinig ka ba? Si Doña Bernarda. Nakatingin ito sa akin gamit ang nanunuyang mga mata. Doña Bernarda, ang sabi ko, nasaan si Nicolo? Tiningnan ako ni Doña Bernarda na parang nadidismaya siya sa akin, ni hindi mo alam kung nasaan ang asawa mo. Po, kasal na kayo ni Nicolo, pero hindi man lang kayo magkasama sa araw ng kasal nyo, hinayaan mo lang siya na iwan ka rito. Hindi ko alam kung anong sasabihin, kahit pera lang ang habol mo sa anak ni Flavio. Huwag ka naman masyadong magpahalata, kaya ka pinagtatawanan ng mga bisita, nakakahiya ka. Tuluyan itong umalis at naiwan akong mag-isa. Pera? Leon ba ang akala niya? Na pera lang ang habol ko kay Senyorito Nicolo, hindi totoo yun. Muli kong sinuyod ng tingin ang malawak na garden ng Hacienda Villarica na ginaganapan ng reception, hindi ko makita si Senyorito Nicolo kahit saan ako luminga. Nasaan na kaya yon? Kanina lang, nakikipag-usap siya sa mga bisita. Natigilan ako nang maisip na baka magkasama sila ngayon ni Gwen. Kasal na kami, pero balak niya pa ring agawin sa akin si Senyorito Nicolo, hindi ako papayag. Tumayo ako at hinanap sila, pero kahit saan parte ng Villarica Mansion ako magpunta ay hindi ko sila makita. Tumigil ako sa mismong bungad ng hagdan at tumingala sa itaas. May kung anong kirot akong naramdaman sa dibdib ko nang maisip na nasa isa sa mga kwartong yun sina Nicolo at Gwen at baka kung anong ginagawa. Ang eksenang may nangyayari sa kanila ang pumasok sa isipan ko, nabuhay ang galit sa dibdib ko,
paakyat na sana ako nang matigilan ako dahil sa mga boses na narinig, nanggaling ang mga yun sa labas ng pinto ng malaking mansion. Congratulations on your wedding, bro, akala namin, birthday celebration mo lang ang dadaluhan namin, kasal mo na pala. Binuksan ko ng bahagya ang pintuan at sinilip ang mga taong nag-uusap sa labas, si Senyorito Nicolo kasama ang mga kaibigan niyang taga Manila. Hindi pala si Gwen ang kasama niya, ano ba kasi itong iniisip ko? Syempre, kasal na kami, hindi niya magagawa yun dahil hindi siya ganoong klaseng lalaki, paalis na sana ako nang bigla akong matigilan sa narinig. But seriously, man, totoo ba na kaya kayo nagpakasal ay dahil may nangyari sa inyo? You don't have to marry her, then, we fucked a lot of bitches, why did you have to marry that one? I heard they were caught by Gwen and his dad, what the, are you serious? No offense, bro, but she's a total downgrade, how can you marry her? I mean, a maid over Gwen, your girlfriend is a model who came from a prestigious family, not to mention that she's a total goddess. If I were you, I wouldn't let myself marry that woman. Nakita nyo na ba ang hitsura ng babaeng yun? I mean, yeah, maybe she's also beautiful, pero gandang pamprobinsya, malayo sa mga tipo mo, bro. Umaasa ako na ipagtatanggol niya ako, na kahit papaano, susuwayin niya sila. Pero nagel-amali ako, lalo lang akong nasaktan sa mga sinabi niya. Wala akong pakialam kahit taga-probinsya pa siya, the problem is I don't love her, at yun ang ipapamukha ko sa kanya. Naramdaman ko ang panghihina ng mga tuhod ko, gusto kong bumagsak sa sahig at umiyak, pero hindi ko ginawa. Ginusto ko ito, bakit ako iiyak? Hindi na ako bumalik sa reception dahil paniguradong kukutsain lang ako ng mga bisita. Dumiretso ako sa silid ni Senyorito Nicolo, pero agad akong natigilan nang makita ang taong nasa loob. Si Gwen, nakaupo ito sa gilid ng kama ni Senyorito Nicolo at namumula rin ang mga mata niya na parang galing sa pag-iyak. Nang mabaling sa akin ang paningin niya ay mabilis na nag-iba ang kanyang reaksyon. Anong ginagawa mo dito? Kinukutsa na ako ng mga kaibigan ni Senyorito Nicolo, at pinagtatawanan ng mga bisita nila. Hindi ko hahayaan na pati siya, bastusin ako. Ikaw dapat ang tinatanong ko niyan, anong ginagawa mo sa kwarto ng asawa ko? Asawa mo, pinakita ko ang singsing ko sa kanya matapos siyang ngitian, kasal na kami, Gwen, huwag ka nang maghabol. Naghalo ang sakit at inis sa mga mata niya habang nakatingin sa singsing na dapat sana, siya ang nagsusuot, kung hindi lang kami kinasal ni Senyorito Nicolo. Kung hindi mo siya nilasing, hindi ka niya papatulan, nilasing mo lang siya at inakit kaya. Tama ka, inakit ko nga si Senyorito Nicolo, at naakit naman siya, ginusto niya rin ang nangyari dahil naakit siya sa akin. Hindi totoo yan, lasing lang siya, kahit lasing ka, alam mo pa rin ang ginagawa mo, pasensya na pero nagustuhan din ni Senyorito Nicolo ang ginawa namin, ang lakas nga ng ungol niya, Stop it, tumahimik ka na. Ewan ko ba kung bakit ang init ng dugo ko kay Gwen, siguro dahil muntikan na silang ikasal ni Senyorito Nicolo, pero ang makita siya na nasasaktan ng ganito, nagbibigay ng kakaibigang saya sa akin yun. Ang tagal kong hinintay ito, hindi ko hahayaan na pagsalitaan lang nila ako ng masakit, lalo na siya. Kung ayaw mong maging kabit, layuan mo ang asawa ko. Tinalikuran ko siya at aalis na sana, pero natigilan ako nang makita si Senyorito Nicolo sa likuran ko, madilim ang mukha niyang nakatingin sa akin. Senyorito, kanina ka pa ba dyan? Kinuha niya ang kamay ko at hinila ako palabas, pero bago tuluyang umalis, nilingon muna niya si Gwen na ngayon ay tahimik na lumuluha sa loob ng silid, nasaktan ako nang makita ang paglambot ng mukha niya habang nakatingin dito. Kailan niya kaya ako titingnan ng ganito? Nakakainggit. Let's go, lumabas kami ng mansion at lumapit sa kotse niya. Get in, saan tayo pupunta? Napalunok ako nang maisip na dederecho na kami sa honeymoon. Ang dinig ko kasi mula kay Don Flavio, sa ibang bansa kami magha-honeymoon. Na-excite ako, first time ko kasi itong makakapunta ng ibang bansa. Saang bansa kaya kami magha-honeymoon ni Senyorito Nicolo. Tumagal ang biyahe kaya hindi ko na maalaya na nakatulog na pala ako. Nalaman ko lang na nakarating na kami nang tumigil ang sasakyan at pabagsak niyang sinara ang pinto ng kotse. Dali-dali akong bumaba ng sasakyan,
Gabi na pero dahil sa liwanag na nagmumula sa poste, kitang-kita ko ang simpleng bahay na may kalakihan at sobrang ganda. Senyorito, kailan tayo pupunta ng airport? Hindi ko kasi dala ang mga gamit ko. Nilingon niya ako at mataman na tinitigan, nagbaba ako ng paningin nang hindi ko kainang salubungin ang mga mata niya. Let me just clarify it to you, kasal tayo, pero sa papel lang. Wala kang obligasyon sa akin, at wala rin akong obligasyon sa iyo. So, let's not complicate things, wala kang karapatan manghimasok sa buhay ko. At lalong wala kang karapatan pagsalitaan ng ganoon si Gwen, naiintindihan mo ba? Hindi ako tumugon sa mga sinabi niya, nagbabalang ako ng paningin habang kuyom ang mga kamay. Paalis na siya nang muli niya akong lingunin. Oh, and one more thing, wala tayong honeymoon, at hindi tayo iisa ng kwarto. Gulat na nagangat ako ng mukha, hindi, bakit? Why would I sleep in one room with you, para maulit mo ang ginawa mo, para mabuntis ka at lalo kang magkaroon ng dahilan na atali ako sa leeg? Itanggi ko man, pero tama si Senyorito Nicolo, Leon talaga ang plano ko, ang mabuntis niya, dahil umaasa ako na kapag may anak na kami, matutunan niya rin akong mahalin. Hindi pala, napabalikwas ako ng bangon nang marinig ko ang sunod-sunod na katok sa pinto. Open this door, napasinghap ako nang marinig ang galit na boses ni Nicolo. Senyorito Nicolo, nakatayo ngayon sa harap ko si Senyorito Nicolo, ang asawa ko na hindi ko man lang matawag na akin, magulo ang buhok niya, nakabukas ang 3 butones sa itaas ng damit, nakaluwag ang necktie at pulang-pula ang mukha. Lasing ka, napadaing ako nang tinulak niya ako palayo sa kanya. Umalis ka sa dinadaanan ko, ba't nandito ka sa kwarto? Get out of here. Kagat-labi ko siyang sinundan ng tingin hanggang sa bumagsak siya sa ibabaw ng kama. Pero senyorito, kwarto ko ito, nasa kabila ang kwarto mo. Maya-maya ay nakarinig na ako ng mahihinang paghilik. 1 linggo na mula nang dumating kami dito, 1 linggo na rin pero mas malamig pa sa yelo ang pakikitungo niya sa akin. Nasa iisang bahay nga kami. Pero halos hindi kami magkita. Paano? Sinasadya niyang umalis ng maaga. Kung kailan tulog pa ako, sinasadya niya rin umuwi ng late, kung kailan tulog na ako. Ngayon na nga lang tayo nagkausap ulit, lasing ka pa. Muli akong nagbuga ng hangin bago siya pilit na itinayo. Nahirapan ako sa laki at tangkad niya. Pero pilit ko siyang inalalayan, siguradong magwawala ito kapag nagising sa kwarto. Baka sabihin pang pinagsamantalahan ko siya. Ano ba? Senyorito, kaunti na lang, malapit na tayo sa kwarto mo. Matapos kong buksan ang pinto at tinulungan siyang makalapit sa kwarto niya, bigla niya akong itinulak ng malakas. Aray, malakas kong daing nang mawalan ako ng balanse at tumama ang katawan ko sa gilid ng side table. Halos mamilipit ako sa sakit pero mariin kong kinagat ang labi ko para hindi makagawa ng ingay. Sandali pa akong nanatili sa kinatatayuan habang sapo ang tagiliran kong kumikirot sa sakit. Magkano? Napasinghap ako nang magsalita si Senyorito Nicolo, akala ko, tulog na ito. Senyorito, nakapikit pa rin ang mga mata niya pero mukhang gising pa rin siya. Magkano ang kailangan mo? Ho, para umalis ka na sa buhay ko, magkano ang kailangan mo? Talaga bang, tinatanong niya ako ng bagay na yun ngayon? Talaga bang gusto niya akong bayaran para umalis ako sa buhay niya? Mariin akong pumikit, pinilit kong hindi umiyak dahil nakakahiyang makita na umiiyak ako pagkatapos ng sinabi niya. Hindi ako makikipaghiwalay sa iyo, Senyorito Nicolo, kung inaakala mo na mababayaran mo ako, hindi ako ganoon klaseng babae. Hindi pa ako nakakalabas nang muli siyang magsalita dahilan para matigilan ako. Mawala ka na lang, gulat na nilinggan ko siya. Anong sabi mo? Mawala ka na lang, mawala ka na, dinampot niya ang una niya at binato sa akin, tinamaan ako noon sa paa. Nagmamadali akong lumabas, hindi ako nasaktan sa ginawa niyang pagbato sa akin ng unan, pero ang sakit na dulot ng mga salita niya, sobrang sakit, para akong hinihiwa ng patalim sa dibdib. Natigilan ako sandali, naalala ko ang pag-uusap nila ng mga kaibigan niya sa Hacienda Villarica. Pasensya ka na, senyorito, pero hindi kita pakakawalan, umabot na ako dito, hindi mo ako matataboy ng ganoon kadali, asawa na kita at kahit sabihin mong sa papel lang, legal kang akin.
Narinig ko ang mahihina niyang paghilik. Tuluyang umagos ang mga luha sa pisngi ko. Pero taas ang noong pinahid ko ang mga luhang iyon at mataman siyang pinagmasdan. Kahit kamuhian mo pa ako at isumpa, lalo kitang kakapitan, hinding-hindi ka makakawala sa akin, hindi ka babalik sa Gwen na yun, akin ka, Senyorito Nicolo. Madaling araw na pero gising pa rin ako, hindi na ako nakatulog matapos ng nangyari kanina, ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Senyorito Nicolo, parang kutsilyong bumaon sa likod ko. Ang sakit pala, mas masakit ang mga salitang binitiwan niya kaysa sa totoong sugat, mas mahapdi, mas malalim. Pagsikat ng araw, huminga ako ng malalim at saka naligo, pagkatapos noon ay bumaba na ako sa kusina at nag-umpisang magluto. Hindi ako basta-bastang sesuko na lang, ano ako, hilo, matapos ko siyang pikitin, sesuko na lang ako sa ganitong kaliit na bagay, mas lalo niya akong pinagtutulakan palayo. Mas lalo lang akong kakapit sa kanya. Habang nagluluto ay nakarinig ako ng mga yabag na pababa ng hagdan, napangiti ako nang maisip si Senyorito Nicolo. Nakangiti akong lumingon nang marinig kong pumasok siya sa kusina, gising ka na pala. Kahit na parang kakainin niya ako ng buhay sa paraan ng pagtitig niya, masaya pa rin ako, bumibilis ang tibok ng puso ko sa tuwing nagtatama ang mga mata namin. Ganito ko siya kamahal, ganito ako kamartir. Nagluto ako. I'm late for work, pinasadahan ko ng tingin ang lahat ng pagkaing niluto ko at ngayon nakahanda sa ibabaw ng round table. Kahit tikman mo lang, sige na, napatingin siya sa mga niluto ko. Narinig ko siyang bumuntong hininga bago naupo, malapad akong ngumiti at agad siyang pinagsilbihan, mula sa coffee, sa pagkain, ako ang naghain para sa kanya. May nasabi ba ako kagabi? Tumigil ako sa paglalagay ng scrambled egg sa kanyang plato. I'm sorry, kung may nasabi ako, huwag mo na lang pansinin, lasing lang ako. Nakangiti akong nagkagat ng lobby sa narinig, lahat ng sama ng loob ko mula kagabi, biglang naglaho na parang bula. Alam ko, at ayos lang, Senyorito, mag-asawa na pala tayo, anong gusto mong itawag ko sa iyo? I prefer you to call me by my name, ha, Nicolo. Oo nga, mas okay yon. Ayaw ko rin ng mga call sign, parang ang Gigi. Tumawa ako ng pilit, anong iluluto ko para sa iyo mamaya, baka gusto mo ng... No need, hindi ako uuwi, sa opisina ako matutulog, matapos ng ilang subo at isang higop ng kape, tumayo na siya. Teka, bakit naman, humarap siya sa akin gamit ang seryosong mukha, I'm busy. Busy na naman, tiningnan niya ako nang may pagtataka sa mukha. Baka pwedeng umuwi ka ng maaga, gusto kasi kitang ipagluto. Sa ibang araw na lang, mukhang kahit anong gawin ko, hindi niya talaga ako pagbibigyan. Ganoon ba kahirap umuo sa akin, dahil ba asawa niya lang ako at hindi ako si Gwen? Siya nga pala, yung tungkol kagabi, ano ka ba? Okay nga lang, alam ko naman na lasing ka lang, hindi mo sinasadya yon. The offer still remain, babayaran pa rin kita kung papayag kang makipaghiwalay sa akin. Matagal akong natahimik bago tumawa na parang hindi makapaniwala, ganyan ba kababa ang tingin mo sa akin? Nagawa mo nga akong lasingin, and you took that opportunity to do your plan, mababa ka na talagang babae nang gawin mo yun. Cristela, I'm very disappointed. Masakit kasi alam kong totoo, ibinaba ko ang sarili ko para lang makasama siya. Pues, sorry ka, Senyorito, kasi hindi kita pakakawalan. Mas gusto mo ng malaking offer, come on, tell me, how much is it, magkano ang gusto mo para hiwalayan ako? Pilit kong pinipigilan ang sarili ko na hindi magalit pero hindi ko sinasadyang damapo ang palad ko sa pisngi niya. Alam ko naman na pera lang ang dahilan kaya ginagawa mo ito, $1 million, $2 million, o 10 milyon, I can give it to you kahit ngayong araw pa mismo. Oh, sige, gusto mo malaman kung magkano ang gusto ko, lahat ng pera at pag-aari niyong mga Villarica, ibigay mo sa akin, baka sakaling magbago ang isip ko at hiwalayan kita, ano, kaya mo ba? Halata ang pagkadismaya sa mukha niya, mas masahol ka pa pala kaysa sa naisip ko. Kailan ba niya may isip na hindi sapat ang lahat ng mayroon sila para mabilis ang pag-ibig ko? Mahal ko siya at sincere ako sa nararamdaman ko, pero pilit nila itong nilalamatan. Then enjoy this marriage, Cristela, cause I promise you this,
You will never be happy for the rest of your life as long as you're with me. Hindi na siya lasing, pero mas masakit pa ang mga sinabi niya ngayon sa akin kaysa sa lasing siya. Paalis na siya nang muli siyang matigilan at nagsalita, huwag mo na rin akong hintayin.